Ano ba naman yan, Ava? Ang payat mo. Para ka ng kalansay. Sayang beauty mo girl, sambit sa akin ng kaibigan kong si Yvonne. Sa edad na 12, kung titingnan ay parang 10 taon lang ako dahil sa kapayatan ko. Kumakain naman ako ng tama. Hindi nga lang ganoon kadami dahil pinagkakasya lang ni Mama ang perang na ibibigay sa kanya ni Papa mula sa pamamasada ng tricycle. 4 kasi kaming magkakapatid at ako ang panganay. Maliliit pa ang mga kapatid ko. 2 pa sa kapatid ko ang naggagatas kaya naman talagang hirap kami sa buhay. Mabuti na nga lang talaga at nagpaligayat na si Mama, kaya naman hindi na kami madadagdagan pa. Hayaan mo na. Kapag lumaki-laki naman ako, magkakaroon din ako ng laman. Alam mo naman, di ba nahirap kami sa buhay? Pinagkakasya lang ang perang naiuwi ni Papa sa amin. Kaya talagang hindi rin sapat ang nakakain ko. Ang mahalaga, may almusal, tanghalian at hapunan kami. Kahit na hindi ganoon kadami, nakangiting sabi ko sa kanya. Bumuntong hininga siya. Hayaan mo kapag yumaman ako, tutulungan kita. Kakain tayo ng masasarap. Ako kasi hindi naman talaga kami mayaman eh. Kumbaga, survive lang sa araw-araw dahil 2 lang naman kami ng kapatid. Sakto lang ang kinikita ni Papa ko sa pamamasada niya ng jeep, sabi naman sa akin ni Yvonne, kasabay ng tipid ng ngiti. Huwag kang mag-alala, yayamar din tayo. Darating ang araw na mabibili natin ang lahat ng gusto nating 2, sabi ko sa kanya sabay hagikik. Tama. Talagang yayaman tayo, anya at saka nakipag-apir pa sa akin. Ilang sandali pa ng aming pagkukwentuhan, may tumawag sa akin na isang pamilyar na boses. Pagkatingin ko sa aking likuran, si Ninong Raider pala. Ang aking mabait at napakagwapong ninong. Hi, Ninong. Bakit po, tarong ko sa kanya. Nasaan pala ang papa mo, tanong naman niya sa akin. Ay namasada po ng tricycle. Mamaya pa po siya gabi makakauwi mga 1:00 yes pa po, sagot ko naman sa kanya. Tumango-tango siya. Ganoon ba? Limbitahan ko sana siya buka, sa bahay dahil birthday ni mommy ko. Sabihan mo siya na pumunta ha? Aasahan kong pupunta siya. Sige po, Ninong. Sasabihin ko po sa kanya pag-uwi. Malawak siyang umiti at saka hinaplos ang aking buhok. Pagkatapos ay may dinukot. Siya. Sa kanyang bulsa at ito ay ang kanyang wallet. Naglabas siya ng libuhing pera doon at pagkatapos, kinuha niya ang kamay ko at inilagay doon ang perang dinukot niya sa kanyang wallet. Para sa iyo ito. Bumili ka ng maraming food mo, okay? Ang payat-payat mo na, Ava na. Hindi na ito magandang tingnan. Sige na, aalis na si Ninong. Pakisabi na lang sa papa mo ha. Nalalaki ang mga mata ko habang nakatingin sa hawak kong pera. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kalaking pera. Palagi naman akong binibigyan ni Ninong Raider ng pera sa tuwing pupunta siya dito. Pero ang binigay niya sa akin ngayon ay hindi biro. Dahil alam kong malaking halaga ito. Oh, opo, Ninong. Salamat po ng marami, sigaw ko sa kanya dahil nakasakay na siya sa kanyang sasakyan. Kumaway pa siya sa akin bago niya tuluyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Habang ako naman ay mahigpit na hinawakan ang perang ibinigay niya. Wow naman! Ang bait talaga ng Ninong Raider mo. Ang daming pera niyan, Ava na. Makakabili ka na ng maraming pagkain na nalalaking matang sabi sa akin ni Yvonne. Na! Sige na, Yvonne, uwi muna ako sa amin para ibigay ito kay Mama. Mabilis kong sabi bago ako kumaripas ng takbo pa uwi sa amin. Nakarating kaagad ako sa bahay dahil ilang bahay lang naman ang agwat ng bahay namin ni Yvonne. Hinihingal pa nga akong napakapit sa pinto ng bahay namin bago ako lumapit kay Mama. Mama! Ibinigay po sa akin ni Ninong Raider. Pambili ko raw po ng pagkain. Hinahanap niya kasi Papa. Ang sabi niya po, imbitahan niya raw bukas si Papa sa kanila dahil birthday daw po ng mommy niya. Hingal kong sambit kay Mama. Nalalaki ang mga mata ni Mama nang hawakan niya ang perang ibinigay sa akin ni Ninong. Binilang niya iyon. At napatingin siya sa akin. 10,000. Napakalaking pera naman yata ang ibinigay sa iyo ng Ninong Raider mo, bulaslas niya. Marahan akong tumango. Nga po eh. Kahit ako nagulat. Ang sabi niya sa akin nang ibigay niya po iyan, ang payat ko raw.
Kaya bumili raw po ako ng pagkain. Okay, sige. Magbihis ka. Tulungan mo akong bihisan ang iba mo pang kapatid dahil aalis tayo. Bibili tayo ng maraming pagkain, anak, sambit ni mama sabay buhat sa bunso kong kapatid na 2 taong gulang pa lang. Namili kami ng maraming pagkain ni mama. Nagtambak na rin siya ng gatas at diaper para hindi na maubusan si bunso. At nang umuwi si Papa kinagabihan, nagulat siya nang makitang maraming tambak na pagkain sa bahay. Ma! Bakit ang daming pagkain dito? Nag-grocery ka? Saan galing ang pera mo? Tanong ni Papa kay Mama. Sa ninong Raider ni Havana. Pumunta dito, hinahanap ka kanina. Birthday daw ng mommy niya bukas. Pumunta ka raw, sagot naman ni Mama. Aasahan niya raw po iyon, Papa, singit ko naman sa usapan nila. Humingang malalim si Papa at saka napahawak sa kanyang sentido. Kahit kailan talaga si Raider, palagi na lang siyang nakasaklolo sa akin. Parang nararamdaman niya kung kailan ako gipit na gipit at saka doon siya biglang magbibigay ng tulong. Napakalaki ng utang na loob ko sa kaibigan ko na iyon. Siya iyong bilyonaryong kaibigan ko na hindi nandiri sa akin o tumapak sa pagkatao ko. Siya ang palaging nandyan para sa akin mula noon hanggang ngayon, maramdaming sambit ni Papa. Nilapitan siya ni Mama sa bayakap. Kaya nga sa lahat ng kaibigan mo noon, siya ang tunay. Dahil kahit na wala ka na hindi kanya iniwan. Hindi ka gaya ng mga kaibigan mo noon na parang hindi ka nakilala. Dahil mga umangat na sila sa buhay, kaya hindi ka na nila pinapansin. Nakatingin lamang ako kina Mama at Papa. Naisip ko bigla si Ninong Raider. Naisip ko na balang araw ay makababawi rin ako sa kabutihan niya sa amin. Sumunod diti araw, dumating ang mayamang kapatid ni Papa na si Tita Ellen. Nagbibigay din siya ng tulong sa amin. Siya ang mapagbigay naming tita. Hindi kagaya ng ibang kapatid ni Papa na nilalait siya dahil nga sa kami lang ang mahirap. Si Papa lang ang mahirap sa kanilang magkakapatid. Kapapasok ko pa lang sa loob ng bahay nang mapatingin sa akin sina Mama at Tita Ellen. Nakipaglaro kasi ako kay Yvonne sa labas noon nang dumating si Tita Ellen. Lumapit sa akin si Mama at saka hinawakan ako sa 2 kamay. Anak, gusto sana ng Tita Ellen na sa kanila ka muna tumira. Para may kasama siya doon. Nabalitaan mo naman na wala na ang asawa ng tita mo, di ba? At wala naman silang anak kaya malungkot ang nanay ni Tita Moody. Mahinahong sabi sa akin ni Mama. Lumapit naman sa akin si Tita Ellen. Ibinigay ko ang lahat ng gusto mo, Havana. Pag-aaralin din kita. Nang sa ganoon, magkaroon ka ng magandang trabaho kapag nakapagtapos ka. Matutulungan mo pa ang pamilya mo kapag sumasahod ka na. Napatingin ako kay Mama. Anak, ayos lang sa akin na kay Tita Eller ka na muna. Kasi sa kanya, makapag-aral ka ng maayos. Hindi ka nahihinto tulad ngayon. Kaya kung papayag ka, Havana, doon ka muna sa tita mo para may kasama rin siya. Napatingin ako kay Tita Ellen na nakatingin sa akin. Nakaramdam ako bigla ng lungkot dahil mawawalay ako sa pamilya ko, ngunit naisip ko rin ang sinabi ni Tita Ellen. Nakapagtapos ako at nakahanap ng magandang trabaho, matutulungan ko ang pamilya ko. Maibibigay ko na rin ang gusto nila at magagawa ko pang matulungan si Mama sa pagpapaaral ng mga kapatid ko. Sige po, Mama. Pumapayag po ako. Para po kapag dumating ang araw, makakatulong na ako sa pamilya natin, sabi ko sabay ngiti. Niyakap ako ng mahigpit ni Mama. At narinig ko ang kanyang paghikbi. Hayaan mo, anak. Dadalaw-dalaw ka naman dito kapag wala kang pasok. Para kahit papaano ay nagkikita pa rin tayo. Mag-iingat ka palagi at huwag kang magpapasaway sa tita mo, okay? Mabilis akong tumango. Opo, Mama, magpapakabait po ako. Sambit ko sabay tingin kay Tita Ellen na ngayon ay nakangiting nakatingin sa akin. Lito, bakit ka ba ganyan? Ilang taon na tayong magkaibigan pero nahihiya ka pa rin sa akin, natatawa kong sabi sa matalik kong kaibigan na si Lito. Matagal na kaming magkaibigan ni Lito. Simula pa noong high school kami ay magkaibigan na kami. Matalino si Lito at ako naman ay hindi ganoon katalino. Nakakaintindi lang ako ng mga pinag-aralan namin pero iba ang talino ni Lito. Naging kaklase ko siya dahil scholar siya. Hanggang makapagtapos kami ng high school ay kaklase ko siya pero hindi na siya nag-college dahil nagtrabaho na siya. Hanggang sa makapagtapos ako.
Pero kahit na hindi kami masyadong nagkikita ni Lito, hindi ko siya kinalimutan. Talagang ako ang gumagawa ng paraan para makasama siya. Sa lahat ng naging kaibigan ko si Lito lang ang totoo. Kahit na mahirap lang siya ni minsan, ay hindi siya nanghingi ng kung ano sa akin. Talagang kusa akong nagbibigay at talagang inaalam kung kinakailangan niya ba ng tulong ko dahil hindi naman siya nanghihingi ng tulong sa akin. Si Lito lang ang nagparana sa akin kung gaano kasarap sa pakiramdam ang magkaroon ng totoong kaibigan. Ang mga kaibigan ko noon ay ginawa akong kakumpetensya. Ginawa akong kaaway dahil hindi sila masaya sa mga achievements ko sa buhay, kaya naman si Lito lang ang itinuturing kong matalik kong kaibigan. Na talaga namang mapagkakatiwalaan ko. Napakamot si Lito sa kanyang ulo. Alam mo naman na hindi talaga ako sanay sa tuwing nagbibigay ka ng tulong sa akin. Kasi kung tutuusin, napakarami mo nang binigay sa akin. Hindi ko na mabilang. Dapat nga hindi mo na ako binibigyan ng kung ano-ano dahil kaibigan lang naman ako at hindi mo ako responsibilidad. At isa pa, talagang nahihiya ako sa'yo. Mahina ko siyang hinampas sa balikat tumigil ka nga sa mga sinasabi mo, Lito kapag nainis ako sa'yo sa kagaganyan mo sa akin, kakalimutan na talaga kitang kaibigan kita, pananakot ko sa kanya. Nanlaki naman ang mata niya sabay tawa ng mahina. Grabe naman yon. Huwag naman ganoon, Raider. Tinawanan ko siya. Ikaw naman kasi ang kulit mo. Basta huwag kang mahiya sa akin o kaya huwag ka nang magsasabpa na nahihiya ka o tatanggi ka sa tulong na bigay ko. Magagalit na talaga ako sa'yo. Natatawa siyang napailing. Maraming salamat, Raider dahil kahit kailan hindi mo ako itinuring na iba. Na parang pakiramdam ko nga, kapatid ang turing mo sa akin. Tinitigan ko siya. Ganoon naman talaga ang turing ko sa'yo. Matalik kitang kaibigan na parang kapatid ko na rin. Alam mo naman na wala akong kapatid at nag-iisa lang ako kaya masaya at nakilala kita. Siya nga pala, ilang taon ka na nga ulit. Nakalimutan ko na biglang sabi ni Lito. Mag 40 years old na ako ngayong darating na August. Bakit mo nga pala naitanong? Tumikim siya. Naisip ko lang kasi na, bakit wala ka pang asawa? Kumbaga bakit hindi ka pa bumuo ng sarili mong pamilya tumatanda ka na? Wala ka bang balak na magkaroon ng anak? Gusto mo bang mag-isa ka lang sa buhay? Mahirap din kaya kapag walang anak. Sino magmamana ng kayamanan? Mo, di ba? Mas maganda na may anal ka para sila ang makikinabang ng yaman mo. At masarap sa pakiramdam na mayroong anak. Bumuntong hininga ako. Wala kasi akong makitang matinong babae. Lahat ng mga nakakasalamuha ko at nakikilala ko, napapansin ko kaagad at nalalaman ko na pera lang ang habol nila sa akin. Sa totoo lang mahirap na humanap ngayon ng babaeng faithful. Nahihirapan akong hanapin ang babaeng pasok sa standard ko. Mahirap na humanap ng babaeng mahal ka talaga dahil mga mukha silang pera. Mahinang tumawa si Lito. Siguro nga sa parte mo mahirap na humanap dahil talagang maraming babae dyan na napakagandang at napaka-sexy pero gamalalandi. Hindi marunong makontento sa isang lalaki. Pero sa tingin ko naman mahahanap mo rin ang babaeng magmamahal sa iyo ng totoo. Pero siguro kailangan na rin kumilos at hanapin ang babaeng iyon. Kaysa maghintay ka dahil baka umabot ka na ng 50 anyos, single ka pa rin. Tinawanan ko siya. Huwag naman sanang umabot ako sa ganoong edad. Ngayon may kalandian ako kaso inayawan ko rin kaagad dahil humihingi na ng kung ano-ano sa akin, nakakainis halatang ginagawa lang ako sugar daddy. Mga buwisit na babae yan. Malakas naman na natawa si Lito habang ako naman ay kinukwents ko sa kanya ang mga babaeng nakalandian ko. Hindi ko naman maitatangging hindi ako pumapayag na hindi ko sila na ikakamang lahat. Sila naman ang may mga gusto noon. Kahit na hindi ko nasabihin, sila na ang kusang nagsasabi sa akin, kaya hindi na rin naman ako tumatanggi. Binibigay ko lang ang gusto nila. Sa kanila ako nagpaparaos ng init ng katawan. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, Raider. Sa gwapo mong yan, imposibleng hindi mo mahanap ang babaeng magmamahal sa iyo ng totoo. Yung hindi pera ang habol sa iyo. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa, natatawang sabi niya sa akin. Mama. Papa. Sabay kaming napalingon ni Lito nang marinig namin ang boses ng isang babae sa pinto ng bahay nila. Nanlaki ang mata ko nang makita ko ang isang dalagang mayroong napakagandang mukha at napakaganda ng hubog ng katawan. Kitang-kita ang magandang kurba ng katawan niya dahil sa hapit na hapit niyang suot na damit.
At nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko kung sino ito. Avana, anak, malakas na sabi Lito sabay patakbong lumapit kay Avana. Papa, malakas naman na sabi ni Avana sabay yakap kay Lito. Napalunok ako ng aking laway. Si Avana, ang inaanak ko. Siya na nga ba talaga ito? Dalaga na siya na akala mo isa siyang modelo. Ibang-iba ang itsura niya ngayon kumpara noon na isa lamang siyang payat na bata. Napakaganda ng hubog ng katawan niya. Ang nipis ng kanyang baywang ngunit malaki ang kanyang balakang. Malusob din ang kanyang dibdib, matambok ang kanyang puwetan makinis at maputi na ang kanyang balat. At ang kanyang mukha maamong nakakaakit. Hindi ko alam kung bakit titig na titig ako sa kanya ngayon. Nasaan po si mama at ang mga kapatid ko? Tanong ni Avana sa kanyang ama. May pinuntahan lang sila saglit. Hindi ko nga alam kung nasaan kaya nga hinihintay ko sila dito. Kumusta ka naman anak? Dalaga ka na. Ang laki na ng pinagbago mo. Tama lang talaga na hinayaan kita doon sa tita Ellen mo dahil nabigyan ka niya ng magandang buhay. Masaya ako para sa iyo anak ko, sambit ni Lito sabay haplos sa buhok ni Avana. Ngumiti si Avana. Ayos lang naman po ako, papa. Bapakabait po ni tita Ellen. Talagang binigyan niya po ako ng magandang buhay sa ngayon po, ako naman ang babawi. Sa inyo. Nag-asikaso na ako ng malilipatan ko kasi may trabaho na po ako. Nakahanap na po ako ng apartment na matitirahan ko malapit sa pinagtatrabahuhan kong kumpanya. Si Tita Ellen naman po ayos lang sa kanya na aalis na ako sa bahay niya dahil may bago po siyang nobyo. Bale yun na po ang nagpapasaya sa kanya ngayon kaya siguro hindi niya na po ako kailangan. At saka parang sa ibang bansa na sila titira. Miss na miss kita, anak. Masaya ako sa naabot mo ngayon. Napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng mabuting anak na kagay mo, Avana. Salamat at hindi mo kami kinalimutan, sambit ni Lito at sa kanyakap si Avana. Miss na miss ko na rin po kayo, Papa. Kayo nila mama at mga kapatid ko. At hindi ko po kayo malilimutan dahil ipaparanas ko pa po sa inyo ang ginhawa. Magtatrabaho po ako ng maayos. Napabaling ang tingin sa akin ni Avana. Bigla akong naestatwa sa kinatatayuan ko at nakatitig lamang sa kanya. Bakit ganito ang epekto sa akin ang titig ng inaanak ko? Parang tumatagos sa loob ko ang titig niya. Ilang beses akong napalunok ng aking laway habang nakatingin sa inaanak kong si Avana. Anak, si Ninong Raider mo nga pala. Dinalaw niya ako dito. Hindi pa rin siya nagbabago. Talagang napakabuting kaibigan niya pa rin at palaging nandyan sa oras ng pangangailangan, sabi ni Lito sabay turo sa akin. Malawak naman ngumiti si Avana. At nanlaki ang mga mata ko dahil napakaganda niya. Mas lalo siyang gumanda ngayong nakangiti siya sa akin. Kulang na nga lang ay magningning ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Ano bang nangyayari sa akin at parang masyado akong namamangha sa inaanak kong ito? Hipo, Ninong Raider, masayang sabi ni Avana sabay lapit sa akin. Nanigas ang katawan ko nang yakapin niya ako. Ramdam na ramdam ko ang malambot niyang dibdib. Bigla akong nag-init. Ano ba ang nangyayari sa akin? Nasisiraan na ba ako? Bakit parang nagkakaroon ako ng kakaibang panghanga sa inaanak kong si Avana? Kumusta po kayo, Ninong? Malambing na sabi niya sa akin. Ayos lang. Single pa rin si Ninong mo Nauutal kong sabi. Napatingin ako sa mapupula at manipis niyang labi na para bang ang sarap halikan. Agad akong tumingin sa ibang direksyon at sak napapikit ng mariin. Ninong, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Avana sa akin sabay hawak sa aking braso. Para akong napapaso sa ginawa niyang paghawak sa braso ko kaya naman pasimple kong binawi ang braso kong hawak niya. Ayos lang ako, Avana. Huwag mo akong intindihin, sabi ko sabay ngiti ng alanganin. Maraming salamat po pala, Ninong sa kabutihan niyo sa pamilya ko. Huwag po kayong mag-alala, makakabawi rin po kami sa inyo. Kahit huwag na, Avana. Huwag mo nang isipin pa yon. Masaya ako na nakatulong ako sa inyo. Sabi ko sabay tingin sa ibang direksyon. Para kasi akong naakit sa mapupula niyang labi. Pasimple ko ngang nakurot ang sarili ko nang sa ganoon magising ako sa kahibangan ko ngayon. Alito, aalis na pala ako. May asikasuhin pa ako, bigla kong sabi sabay tingin kay Avana. Nice to see you again, inaanak. Aalis na si Ninong
Sambit ko bago nagmamadaling lumabas ng kanilang bahay. Hinihingal pa ako nang makapasok ako sa loob ng aking sasakyan. Napatingin ako sa pagitan ng hita ko kung saan mayroong malaking umbok doon. Tinigasan ako sa ginawang pagyakap sa akin ng inaanak kong si Havana. Grabe. Napakaganda mo na, Havana. Para kang isang artista o di kaya isang model. Dati lang dugyot ka pa at payatot pero ngayon, ibang klase na ang ganda mo, nakangising sabi sa akin ng kaibigan kong si Yvonne. Ganoon talaga. Nag-transform ako bigla. Pero ikaw din naman, gumanda ka rin tapos sumeksi ka pa, sabi ko sabay tawa. Humaba naman ang nguso niya. Parang hindi naman. Nakakainis nga eh. Nagkakatigyawat ako. Kung hindi nga ako nag-i-skincare, baka dumami na ito. Mabuti nga ngayon at naubos na kahit papaano. Mabuti na lang wala akong tigyawat sa mukha. Tutubo lang sila kapag magkakaroon na ako. Pero mga 2 o 3 lang, sambit ko naman sabay haplos sa pisngi ko. Di sana all na lang talaga. Ilang taon ka na pala ngayon? Malapit na birthday mo, ha? 23 na ako ngayon. Pero mukhang teenager pa rin. Char. Hindi ko pa alam kung anong ganap sa birthday ko. Baka kumain na lang kami nila family ko sa labas. Medyo busy pa kasi ako ngayon dahil kapapasok ko pa lang sa isang company. Sikat na kumpanya ito, sabi ko sabay ngiti. Namilog naman ang mata ni Yvonne. Oh, sana all talaga. Gusto ko ring makapasok sa ganyan kaso lagi akong bagsak interview. Ang hirap talaga kapag bobo, sabi niya sabay tawa ng malakas. Siniko ko naman siya. Grabe ka naman sa sarili mo. Wala naman. Taong bobo. Siguro talagang mataas lang ang standard nila o may hinahanap sila na sagot at iyon ang gusto nilang marinig mula sa iyo. Umismid naman siya. Huwag mo na akong utuin pa, Havana. Iniba mo lang pero bobo talaga ako kasi hindi ko nasagot ng maayos. Natatawa akong napailing. Ewan ko sa iyo. Halika nga kumain tayo ngayon sa labas. Libre kita. Namilog naman ang mata niya. O talaga? Yaon. Iba ka na talaga. Mayaman ka na. Malakas ko siyang tinawanan. Masaya ako dahil kahit ilang taon na ang lumipas, ganito pa rin ang trato namin sa isa't isa ni Yvonne. Parang walang nagbago. Ngayong ako naman ang mayroong trabaho, gusto ko namang bumawi sa kanila. Hindi ko nga alam kung sino ang fifi ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko dahil bago raw ito. Bumaba na kasi sa dating pwesto ang sihi kaya pinalitan ito kaagad. Kinabukasan, nagising ako sa lakas ng alarm clock ko. Kahit na medyo inaantok pa ay bumangon na ako. Mag-iisang linggo na ako dito inuupahan kong apartment. Kahit papaano ay nasasanay na ako. Masaya ako kay Tita Ellen dahil nahanap niya pa ang lalaking magpapasaya sa kanya. Naisip ko tuloy bigla na magkaroon ng boyfriend pero natatakot din kasi ako. Baka kasi hindi naman totoong pagmamahal ang mahanap ko. Na baka malokolan ako. Sa panahon pa naman ngayon, maraming lalaki ang gustong gawing parausan lang ang isang babae. Nakatawan lang ang habol nila. Na hindi talaga nila mahal ang isang babae. Hi, Havana. Good morning, bati sa akin ni Sheena. Good morning din sa iyo, ganting bati ko naman nang maupo ako sa table ko. Naka, ready ka na ba? Mamaya na raw darating ang bagong fifi ng kumpanyang ito. At mukhang lahat ng department ay bibisitahin, nakangiwing sabi niya. Umarko ang kilay ko. Ready naman ako. Bakit parang kinakabahan ka yata? Nagkibit balikat siya. Wala lang kasi di ba bumaba ang sales ng mga products natin. Baka sabihin hindi effective ang market natin kaya hindi ito napapansin ng madlang people. Loko. Siyempre ginagawa naman natin ang lahat para mapansin ang products natin. Siguro, may nakasanayan pang ibang brand ang mga tao. Pero at least may ilang tao na ang sumusubok sa produkto natin. At naniniwala ako na makikilala rin dito soon dahil talaga namang epektibo ang products natin, nakangiting sabi ko sabay kindat. Sabagay tama ka. Sige na nga, magtrabaho na tayo. Pero nga pala, hinahanap ka sa akin ni Lorenzo kanina. Tingin ko talaga na, love at first sight sa iyo ang lalaking iyon. Hindi ka nalugi dahil siya na ang head ng isang department dito. Meaning, tumaas ang sahod niya.
Kaya kapag nag-date kayo, solid. Siya na lagi ang sagot, anya sabay bungisngis. Tinawanan ko lang siya. Hindi ko naman need ng lalaking lagi akong ililibre. Dahil maraming lalaki ngayon ang kayang paggastusan ang isang babae pero niloloko lang pala. Humaba naman ang nguso niya. Sabagay tama ka. Pero pasado naman ang mukha niya sa iyo. Tumikim ako. Gwapo naman si Lorenzo. Matangkad, mestizo, may dimple, matipuno ang katawan at mabait pa. Pero hindi ko siya tipo. Ewan ko ba pero hindi ako attracted sa kanya kahit na gwapo siya. Mukha siyang mabait kung titingnan. Pero ang hanap ko kasi iyong medyo maangas ang dating. Leon bang medyo bad boy pero maginoo at hindi babaero. Gwapo naman siya kaso hindi ko siya type. Hindi ako attracted sa dating niya. Parang masyadong mabait. Gusto ko kasi iyon bang medyo maangas. Leon bang nakatatakot? Na talagang kaya kang ipagtanggol kahit kanino, sabi ko sabay tawa. Natawa na rin siya. Ay iyong bad boy ang dating. Naku, iwasan mo ang mga yan dahil mga manloloko ang ganoong lalaki. Masasaktan ka lang. Ikaw din ni. Grabe ka naman. May mga bad boy naman na nagiging good boy kapag nahanap na nila ang babaeng magpapatino sa kanila. Malakas siyang natawa. Mukhan pang telenovela yata ang naisip mo, Avana. Hay naku. Bahala ka, ikaw din pero wala namang masama kung mangangarap ka ng gising. Malay mo naman talaga biglang dumating sa buhay mo ang lalaking hinahanap mo, sabi niya sabay tawang muli. Naging abala na kami sa trabaho. Ilang minuto ang lumipas, may kumatok sa pinto at pumasok ang head department namin. Hello everyone! Tumayo ang lahat at welcome natin ang bagong fifi ng kumpanyang ito. S. Raider Monteverde. Agad akong napatayo kasabay ng panlalaki ng mata ko. Si Ninong Raider ang bagong fifi ng kumpanyang ito. Kulang na lang ay magningning ang mga ng babaeng katrabaho ko dito nang pumasok si Ninong Raider. Napakagwapo ni Ninong. Hindi mahahalata sa itsura na may edad na siya. Sa pagkakaalam ko, 40 years old na siya sa August, pero kung titingnan, mukha siyang nasa 30, ganito ba talaga kapag mayaman? Parang hindi tumatanda. Gwapo pa rin. Kinakausap siya ng head department namin at ipinakikita at pinaliliwanag kung ano ang ginagawa namin para sa company. Napalunok ako ng laway nang biglang magtama ang paningin namin ni Ninong Raider at ninisyan niya ako. Kaya naman napatingin sa akin ang mga katrabaho ko. Bigla tuloy akong nailang at napakamot sa aking ulo. Sir! Siya po si Emil Sanchez. Employee po, sabi ng head namin. Bumaling sa kanya si Ninong Raider. Yes, no dahil siya ay inaanak ko, nakangiting sabi ni Ninong Raider bago siya bumaling sa akin. Napaawang naman ang mga bibig ng mga katrabaho ko at lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Bigla tuloy akong nahiya. Lumapit naman sa akin si Ninong Raider, kaya naman bigla kumabog ang dibdib ko. Hindi mo sinabi sa akin na dito ki pala nagtatrabaho, nakangiting sabi niya. Hay hindi ko po alam na kayo po pala Ninong ang bagong CEO. Nahihiya kong sabi sabay kamot sa ulo. Malawak na umiti si Ninong Raider dahilan para mas lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Masaya ako na nandito ka nagtatrabaho. Mukhang gaganahan na akong hope magpunta dito. Sabi niya sabay kindat. Hoy, Avana, ikaw na talaga, sambit ni Sheena nang dumating ako sa opisina namin. Kumunot ang noo ko. Ha? Anong ako na talaga? Mapapasana all na lang kami sa iyo dahil linong mo pala ang CEO ng kumpanyang ito na si Emil Raider Monteverde. Ang hot, gwapo at yumisi natin. Alam mo bang sa edad na 40 years old ay wala pang girlfriend ang ninong mo? Mukhang pihikan yata sa babae. Kaya marami pa ring babae ang nagpapapansin sa kanya lalo na dito. Sa pagkakaalam ko, maraming babaeng sikat o anak ng mga mayayamang tao ang nagpapansin sa kanya. Kahit nga iyong mga nasa edad 20 ay nagpapapansin sa kanya. Tinitigan ko si Sheena. Ewan ko rin dyan kay Ninong Raider minsan, narinig ko silang nag-usap ni Papa. Naiinis daw si Ninong sa mga babaeng nakakalandian niya dahil lahat daw ito ay pera lang ang habol sa kanya. Kumbaga, naglalandian pa lang sila kung ano-ano na ang hinihingi ng babae. Ang hanap daw ni Ninong ay totoong pagmamahal.
Leon bang mamahalin talaga siya ng babae, hindi dahil sa kung anong mayroon siya. Lumabi si Sheena. Sa bagay maraming babae ngayon na yaman lang ang habol sa isang lalaki. Pero minsan kasi kailangan din na may kaya ang lalaking magiging karelasyon mo dahil hindi naman nakakain ang pagmamahal. Hindi ka naman mabubusog sa pagmamahal. Naman. Pero syempre dapat mahalin din ng isang babae ang isang lalaki kahit na naging practical siya sa buhay, sabi ko naman. Pero matanong kita, hindi ka ba nagkakaroon ng crush sa ninong mo? Namilog ang mata ko sa sinabi niya. Ha? Wala loka. Kasing edad niya lang si Papa. Bale parang pangalawang papa ko na rin siya since siya ay ninong ko. Talaga ba? Kasi kung iba yan, nagkagusto na sila sa ninong nila. Uso na nga ngayon iyong nagkakagustuhan ang magninong. Minsan pa nga mag-uncle eh. Ibang klase rin ang pag-ibig no. Pero masarap magmahal ng bawal. Nakabungis-ngis niyang sabi. Sa bagay may narinig nga akong ganyan. Pero hindi ko naman maitatanggi na ang gwapo ni Ninong. At saka talagang kapag nakikita ko siya, humahanga ako sa kanya. Pero parang nakakaant naman kapag magkakaroon ako ng crush sa kanya ninong ko siya, sabi ko at saka alanganing tumawa. Tumaas ang kilay niya. Anong nakakaano? Walang nakakaano dyan dahil hindi naman kayo magkadugo. Mag-ninong lang kayo. At kung iniisip mo ang layo ng edad ninyo, walang masama doon dahil maraming tao na sa ngayon ang nagpapakasal at masayang nagsasama kahit na napakalayo pa ng agwat nila. Mahina akong natawa. Naiisip ko pa lang na magkakagustuhan kami ni Ninong Raider, malabo. Pero kahit noong teenager pa lang naman ako, may paghanga na ako kay Ninong. Na naisip ko na magiging maswerte ang babaeng mapapangasawa niya. Sino ba namang hindi hahanga sa isang katulad niya? Guwapo. Matipuno ang katawan. Mabait at higit sa lahat napakamatulungin. At aaminin ko rin na noong nakatira ako sa bahay ni Tita Ellen, talagang nagpaganda ako ng husto. Dahil noong nakita ko ang pictures ko, ang pangit ko pala. Ang payat ko. Hindi ganoon kakinis at kaputi ang balat ko. Marami akong peklat. At talaga namang dugyot ako kung titingnan. Ginawa kong ayusin ang sarili ko at pagandahin. Dahil gusto ko na kapag nagkita kami ni Ninong Raider, humanga siya sa gandang mayroon ako. At mukhang nagtagumpay naman ako. Dahil noong magkita kaming muli pagka-uwi ko sa bahay namin, kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkagulat nang makita ako. Na para bang na-estatwa siya sa kinatatayuan niya. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na may paghanga na ako sa kanya noon pa. Baka kasi mailang siya sa akin, lalo pat ninong ko siya. Na para bang pangalawang magulang ko na siya. At sa tingin ko rin hindi matutuwa si Papa kapag nalaman niyang may paghanga ako kay Ninong Raider. Tumigil ka na nga dyan, Sheena. Magtrabaho na tayo. Baka mamaya magalit pa sa atin si head natin dahil puro na tayo chismis, sabi ko sa kanya bago itinuon ang atensyon ko sa monitor. Naging abala na kaming lahat sa loob ng opisina. Kanya-kanya kaming market ng products namin dahil hindi maganda ang naging sales nito sa nakalipas na ilang buwan. Medyo napapagod na nga ang mata ko dahil nakababad ako kanina pa sa monitor. Avana. Tawag ka ni Aim Monteverde. Doon ka raw pumunta sa office niya, sabi ni Sheena na kararating lang. Kumunot ang noo ko. Ha? Sinabi niya sa iyo. Mabilis siyang tumango. Noong makita ko siya sa hallway. Sige na muna, kakain na ako dahil nakakagutom magtrabaho, sabi niya bago binuksan ang dala niyang pagkain. Nagkibit balikat na lang ako bago kinuha ang maliit kong bag na mailamang pampaganda. Nag-retouch ako ng kaunti bago lumabas ng opisina namin. Para naman hindi ako haggard kapag nakita ako ni Ninong Raider. Huminga ako ng malalim nang matapat ako sa pinto ng opisina ni Ninong Raider. Ewan ko ba pero bigla akong kinabahan. Bakit kaya ako pinatawag ni Ninong? Ano kaya ang kailangan niya sa akin? Gusto niya lang ba akong makita? Binatukan ko ang sarili ko sa isipin kong iyon. Bakit ba ako nag-iisip ng ganito? At bakit naman ako gustong makita ni Ninong Raider? Sino ba ako sa kanya inaanak na lang naman ako? Kumatok ako ng 3 beses bago pinihit ang doorknob. Nagtama ang paningin namin ni Ninong Raider nang makapasok ako sa loob ng kanyang opisina. Napalunok ako ng laway bago ko marahang isinara ang pinto.
Pagkatapos ay naglakad na ako palapit sa kanya at ninisyan siya ng alanganin. Hello po Ellie and Monteverde. Pinatawag niyo raw po ako, magalang at nautal kong sabi sa kanya. Maahina naman siyang tumawa. Ang galang mo naman masyado, Avana. Parang hindi mo naman ako ninong yan, sabi niya sa bangiti. Apakurap ako ng ilang beses. Bakit parang lalong gumagwapo si Ninong Raider ngayon? Ano bang nangyayari sa akin at tila bahangang-hanga ako sa kagwapuhan niya simula nang magkita kaming muli? Sa bagay noon pa naman talaga ay may paghanga na ako sa kanya. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil masyado pa akong bata noon. At isa pa ninong ko siya. Kumamot ako sa aking ulo. Pasensya na po ninong kasi syempre, kayo po ang fifi ng kumpanyang pinagtatrabahuan kaya dapat lang po na maging magalang po ako sa inyo, sabi ko naman sabay kagatlabi. Tumikim siya. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin, Avana. Kung ano ang trato mo sa akin kapag nagpupunta ako sa bahay ninyo, ganoon din dito kapag tayong dalawa lang. Siguro pwede kang maging magalang kapag may ibang tao bilang respeto na rin sa akin. Pero ngayong tayo lang naman nandito, huwag ka nang maging magalang. Maupo ka ni. Kaagad naman akong sumunod sa kanya at naupo ako sa harapan niya. Bakit niyo po pala ako pinatawag? Gusto lang kitang makasabay kumain. Napadami kasi ako ng bill ng pagkain. Wala naman pala yung sekretary ko. Absent nga pala siya dahil may sakit. Kaya naisip ko ipatawag ka tutal tanghalian na rin naman. Kumain ka na ba? Humigpit ang hawak ko sa suot kong skirt ewan ko ba pero bigla akong kinilig dahil sa pagyaya sa akin ni Ninong na kumain kami ngayon ng sabay. Hindi pa po. Kakain pa lang po sana. Busy po kasi ako sa market ng products natin kasi hindi po maganda ang naging sales nito noong nakaraang buwan. Sabi ko naman sabay ngiti. Bumuntong hininga si Ninong. Huwag ka na masyadong magpakapagod dyan. Gagawa rin ako ng paraan para maging mabenta ang produkto natin tutal kilala naman ako sa pagiging modelo ko ng mga damit. Sa totoo lang kasi wala naman talaga akong balak na bilhin pa ang kumpanyang ito dahil bankrupt na nga ito. Naawa lang ako sa kaibigan ko na dating may-ari nito at naawa rin ako sa mga empleyado na nandito dahil mawawalan sila ng trabaho. But I'm thankful na ginagawa mo ang trabaho mo dito ng maayos. Nakakatuwa ka naman agad, nakangiting sabi niya na kung saan labas ang mapuputi at pantay-pantay niyang ngipin. Napakagatlabi ako at saka agad nang umiti. Salamat po, Ninong. Naisip ko na baka gusto mong maging sekretary ko. Tutal iyong sekretary ko ngayon, mukhang magre-resign na siya. At least ikaw kilala na kita at mapagkakatiwalaan pa. Namilog naman ang mata ko. Talaga po Ninong. Nakangiti siyang tumango. Naman. Sasabihin ko sa iyo kung kailan mag-resign ang sekretary ko ngayon tapos ikaw na kaagad ang papalit. Kulang na lang ay tumalon ako sa tuwa. Hindi ko akalain na tataas kaagad ang posisyon ko nito. At nakakatuwa pa dahil palagi kong makakasama si Ninong Raider. Sige po Ninong G. Nakangiting sabi ko. Sige na kumain na tayo bago ikaw pa ang makain ko di. Mahinang sabi niya. Ano pong sabi ninyo Ninong? Kunot noong tanong ko dahil hindi ko narinig ang huli niyang sinabi. Wala, inaanak ko. Ang sabi ko ang ganda mo, sabi niya sabay kindat habang ako naman ay kinilig bigla. Ninong para sa akin po lahat ito. Tanong ko kay Ninong Raider nang bilhan niya ako ng ilang mamahaling bag, damit at relo. Naman inaanak ko. Kasi di ba matagal kang nawala? Tapos ilang Pasko akong hindi nakapagbigay sa iyo ng aginaldo, kaya ngayon lang bumabawi si Ninong. Nagustuhan mo ba ang lahat ng yan? Kulang na nga lang ay magningning ang mga mata ko sa mga pinagbibili sa akin ni Ninong ngayon lang kasi ako magkakaroon ng ganitong mamahaling mga gamit. Mga sikat na brand ang mga ito, kaya naman alam kong hindi biro ang mga presyo nito. Nakakahiva naman po sa inyo ni Nor idagdag sa library kayo nag-abala sa akin dahil pag malaki na po ako at hindi na dapa binibigyan pa ng aginaldo. Nakakahiya naman kung namamasko pa ako sa inyo, nahihiya kong sabi sabay kagatlabi. Ayos na ayos lang namamasko ka sa akin. Walang problema iyon sa akin. At saka ikaw nga lang ang nag-iisang inaanak ko. Wala akong ibang inaanak kundi ikaw lang, Avana. Kaya gusto kong maging spoiled inaanak ka, nakangiting sambit niya.
Nahihiya akong napakamot sa aking ulo. Bakit kaya biglang naging mabait sa akin si Ninong ng ganito? Sa bagay dati pa naman mabait sa akin si Ninong Raider, at wagas nga siya kung magbigay sa akin ang pera sa tuwing dumadalaw siya sa bahay, pero ngayon para kasing may iba sa pakikitungo niya sa akin. Pero hindi ko maipaliwanag na para bang may iba akong nararamdaman sa pagiging mabait niya sa akin. Ngunit nagugustuhan ko ang pagiging close naming dalawa dahil mas lalo akong napapalapit kay Ninon Raider. Sasamantalahin ko na lamang ng pagkakataong ito, lalo na't nasa hustong edad naman na ako. Kaya pwede na akong makipagharutan kay Ninong Raider. Teka! Makipagharutan? Pasimple kong nakinurot ang sarili ko dahil sa naiisip ko ngayon. Bakit ko nga ba naisipang makipagharutan kay Ninong? Nababaliw na yata ako pero bahala na. Parang gusto kong landiin si Ninong na hindi ko alam. Pero teka, kailan pa ba aksi naging malandi? Sa bagay hindi naman talaga ako lumandi noong nasa bahay ako nagtita Ellen. Ewan ko ba pero wala akong pakialam sa mga kaklase ko noon na nanliligaw sa akin. Hindi kaya dahil mas gusto ko ang mas matanda sa akin kaysa sa kaedad ko. May napanood kasi ako noon palabas kung saan mas matanda ng ilang dekada ang lalaki sa babae. At mas masaya ang relasyong mayroon sila, kaya dahil doon, mas gusto ko ang mas matandang lalaki na makarelasyon ko. Pero natatakot ako sa mga sasabihin ng ibang tao, lalo na sa ninong ko pa ako nagkaroon ng gusto. Na malamang sa malamang, makakarinig ako ng hindi magagandang salita mula kanila. Pero bahala na. Wala namang masama kung magkagusto ako sa Ninong Raider ko, di ba? Single naman siya. Wala akong dapat ikabahala. At saka gusto ko lang naman siya. Hindi naman ako gagawa ng paraan para magkaroon kami ng relasyon. Pero kung sakali man, bahala na. Ayos ka lang ba inaanak ko? Nakatulala ka na. Bakit parang naging malalim yata ang iniisip mo? Biglang sabi ni Ninong Raider, kaya naman bumalik ang aking ulira. Napatingin ako sa kanya at sa kasiyang inisyan. Wala po Ninong, may naisip lang po ako. Siya nga po pala Ninong Raider, gabi na po, hindi pa po ba kayo uwi? Inhinatid kasi ako ni Ninong Raid sa apartment ko ngayon. Dapat nga sana ay hindi ako magpapahatid sa kanya pero nagpumilit siya. Bumuntong hininga siya at saka nginisian ako. Wala naman akong gagawin sa bahay ko kaya, ayos lang ba na dito muna ako tumambay saglit? Napakagatlabi ako, bakit kaya gusto na Ninong na dito muna siya kaming dalawa lang naman ang nandito ngayon? Hindi ba parang nakakailang? Baka magawing masama sa akin si Ninong ngayon, ngunit masama nga ba ang gagawin niya? Bakit parang bigla akong nasabik? Muli kong kinurot ang sarili ko. Ano na ba ang nangyayari sa akin? Bakit parang bigla akong naging haliparot? Dahil kaya ito sa kanunood ko ng erotic movies. Hindi naman ang mga intimate scenes ang pinakagusto ko sa pinapanood ko, kumbaga iyong kwento rin. Sadyang hindi ko lang maiwasang maisip kung ano ba ang pakiramdam ng inaangkin ng isang lalaki. Na para bang sarap na sarap ang babae sa bawat erotic movies ba pinapanood ko. Kaya naman mas lalo akong napapaisip at nasasabik na maangkin ng isang lalaki. Pero hindi ko pa kasi alam kung sino ang pwedeng gumawa sa akin noon. Kung si Ninong Raider kaya? Ay naku! Ano ba itong naiisip ko? Bakit parang bigla akong nasabik sa Ninong Raider ko? Pakshit! Masama na ito. Mukhang kailangan ko ng tigilan ang panunood ng erotic movies. Ayos lang naman po Ninong kung gusto niyo po munang tumambay dito. Pero ano po pala ang gusto niyong gawin dito? Wala namang pong ibang magagawa dito kasi boring dito sa apartment. Palagi nga lang akong nakatulala dito o hindi kaya nanonood ng palabas. Sambit TV sabay ngiti ng alanganin. Tumango-tango siya. Ganoon ba? Hindi naman ako boring dahil nandito ka naman. Kasama kita kaya may makakausap ako. Kung gusto mo, manood tayo ng palabas. Ano bang gusto mong panoorin? Horror ba? Romantic movies o fantasy movies, suggestion niya. Romantic movies na lang po, Ninong. Ayoko po ng horror lalo na't mag-isa lang po ako dito. Ayokong matakot, sabi ko at saka mahinang natawa. Sige po Ninong, maghahanda lang po ako ng makakain po natin. Nakangiting sabi ko. Tulungan na kita, Ava na. Sambit niya at saka inasikaso na ang mga pinagbibili niyang pagkain. Ninitian ko lamang siya.
Habang tinatanggal niya sa plastic ang mga binili niya, para ako maging haliparo. Mga ganitong oras dapat natutulog na ako dahil inaantok na ako. Maaga kasi ang pasok ko kaya maaga akong natutulog. Pero ngayon nandito si Ninong, Raider biglang nawalang antok ko. Tara na, Ava na, manood na tayo. Sambit niya nang maupo siya sa sofa, habang ako naman marahang naupo siya sa kabilang dulo, habang ako naman ay nakaupo sa kabilang dulo ng sofa. Malaki ang space sa pagitan naming dalawa. Huminga ako ng malalim bago itinuon ang paningin ko sa palabas. Pasimple ko siyang sinusulyapan at talagang binabantayan ko ang kilos niya sa gilid ng mata ko. Pakshit! Bakit parang gusto kong lapitan si Ninong at humiga sa kandungan niya? Naging tahimik lang kaming dalawa habang nanonood. Pasimpleng akong tumitingin kay Ninong Raider na tahimik lang habang nanonood. Talagang seryoso siya nanonood. Hindi nga siya halos kumukurap habang nakatingin sa TV. Habang ako naman ay hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa palabas na pinapanood namin dahil nakabantay ako kay Ninong Raider. Para akong tanga na sulyap sa kanya. Napapansin niya kaya ang ginagawa kong pagsulyap sa kanya o hindi? Kasi parang hindi dahil talagang nakatuon ang atensyon niya sa pinapanood namin. Nakatingin lang ako sa pero hindi ko naiintindihan ang pinapanood namin. Ang atensyon ko kasi ay kay Ninong Raider. Biglang humikab si Ninong at pagkatapos ay napatingin siya sa akin kaya naman nagulat ako. Medyo inaantok na ako, inaanak ti. Sambit niya sa akin sabay kusot ng kanyang mata. Ayos lang po Ninong kung gusto niyong umidlip saglit. Pwede naman po kayong humiga muna. Sabi ko naman sa kanya. Talaga? Sige, inaantok kasi ako dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Ewan ko ba kung bakit. Salamat pala, inaanak ti. Nakangiting sabi niya. Nagulat na lang ako nang bigla na lamang siyang humiga sa hita ko. Napalunok ako ng laway habang nanlalaki ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Pwede bang dito ako mahiga sa hita mo, Ava na? Para naman kahit papaano ay may unan ako tila mapang-akit niyang sabi sa akin. Sige po Ninong. Ayos lang naman po, nauutal kong sambit. Salamat inaanak ko di. Matapos niyang sabihin iyon ay humiga na siya ng tuluyan sa hita ko at pagkatapos ay binaling niya ang paningin sa palabas. Napakagatlabi ako nang masanggi ng kanyang ulo ang aking ano ba tong ginagawa sa akin ni Ninong? Inaakit niya ba ako o ano? Hindi kaya may lihim na pagnanasa sa akin si Ninong. Muli kong itinuon ang paningin ko sa palabas, ngunit ilang sandali ay muli akong nagulat nang biglang haplusin ni Ninong Raider ang hita ko kasabay ng bahagyang pagpisil. Shorts pa naman ako ngayon ng maikli kaya labas ang bilugan kong maputing hita. Balak ko sana siyang suwayin, ngunit hindi ko magawa dahil mas nanaig sa aking kagustuhan damahin ang init ng palad niya. Napakakinis mo naman inaanak, pwede bang pahaplos si Ninong? Haplos lang, promise. Sambit niya at muling hinaplos ang hita ko. Marahan kong iminulat ang mga mata ko at nagulat ako nang makita kong magkayakap kami ng inaanak kong si Avana. Nakatulog kaming dalawa sa sofa. Hindi ko na maalala ang nangyari kagabi dahil talagang inantok na ako. Napangiti ako nang pagmasdan ko ang inosente, ngunit nakaakit na mukha ni Avana. Bakit kaya hindi siya nagalit o humindi nang mahiga ako sa hita niya? Na para bang gusto niya pa ang ginawa ko? May gusto kaya sa akin ang inaanak kong ito? Bahala na kung anuman ang sasabihin ng ibang tao sa amin. Pero nahihirapan na akong pigilan ang aking sarili na hindi mamangha sa gandang mayroon ang aking inaanak. Simula nang makita ko si Avana, hindi na ako nakatulog pa ng maayos at nagagawa kong pagnasaan ang maganda niyang mukha at magandang hubog ng kanyang katawan. Tinuon ko ang paningin ko sa malusob niyang dibdib. Bahagyang tumaas kasi ang kanyang damit kaya naman nakita ko ang malusob niyang dibdib dahilan para mapalunok ako. Marahan kong pinasok ang aking kamay sa suot niyang dami at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang dibdib. Napakalambot ni. Ang sarap hawak-hawakan ang dibdib ni Avana. Ang sarap sa kamay. Hindi nga kasya ang kamay ko sa laki nito. Malaki ngunit tayo. Virgin pa kaya ang inaanak kong ito? Bahagya kong pinisil ang kanyang dahilan para mas lalong manigas ang alaga ko. Tangina. Kailan pa nabuhay ng sobra ang init ko sa katawan? Hindi naman ako ganito kalibog sa ibang babae. Basta makaraos lang ako, tapos na.
Sila pa nga ang nagpapatigas ng alaga ko. Pero itong si inaanak, kusang tumitigas ang alaga ko sa kanya. Ibang klase ang alindob na mayroon si Avana. Nakaakit. Nakakabaliw. Mas lalo tuloy akong nasasabik ni siya ay matikman. Ngunit nagdadalawang isip ko dahil alam kong magagalit sa Akir ng sobra ang kanyang ama. Baka si Avana pa ang maging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan namin ni Lito. Pero paano ko naman mapipigilan ang nararamdaman kong ito kung sa bawat tingin pa lang ni Avana ay naakit na ako? Ni minsan hindi pumasok sa isip ko na magkaroon ng pagnanasa sa isang dalagang kagaya niya. Lahat ng nagiging kalandian ko at karelasyon ay kasing edad ko lang. Pero iba ang tama ko ngayon kay Avana. Paano ba ako naging ganito? Hindi ko rin alam. Basta noong muli kaming magkita at nang yakapin niya ako, hindi na siya nawala sa isipan ko. Lesanan. Kaagad kong inalis ang kamay ko sa dibdib niya at inayos ang kanyang suot na damit. Marahan akong bumangon paalis sa sofa bago ko siya tinitigan. Hanggang sa magawi ang mata ko sa pagitan ng kanyang hita. Napalunok ako nang mapatingin doon. Ang tambok nito. Malaman. Sa kanya ba ang lahat ng iyan? Bakit ang lapad at ang taba naman? Sinulyapan ko si Avana na mukhang tulog pa talaga. Kaya naman kusang gumalaw ang kamay ko at bahagyang pinisil ang kanyang iitangin na talaga. Ang lapad ng kanya ang malaman. Napakaswerte ng lalaking magmamay-ari nito. Pwede bang ako na lang? Lesanan. Muling gumalaw si Avana, kaya naman inalis ko kaagad ang kamay ko sa kanyang at pagkatapos tumingin sa kanya kinusot-kusot niya ang mga mata niya bago tuluyang iminulat ito. Tumingin siya sa akin at bahagya pang nagulat nang makita ako. Ninong, gulat niyang sabi kasabay ng pagbalikwas ng bangon. Tumingkim ako. Magkatabi tayong natulog sa sofa na ito. Pasensya ka na kung talagang inantok ako kagabi at nagawa kong matulog dito. Napakamot siya sa kanyang ulo bago tuluyang tumayo, Ninong. Nakakahiya naman dahil magkatabi pala tayong natulog, sambit niya sabay iwas ng tingin. Napangiti ako. Ang cute niyang tingnan. Mas lalo tuloy akong nanggigigil sa kanya. Tangina talaga. Mukhang hindi ko mapipigilan pa ang sarili kong maakit sa inaanak kong ito. Bakit ba kasi napakaganda niya? Bakit ba kasi nakakaakit siya? Sa bagay kahit noong bata pa siya, talagang maganda na siya kahit napapatin siya at medyo marungis. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang itsura niya. Dalang-dalaga na. Hinog na kahit anumang oras ay pwede nang pitasin. Hala! Late na ako, biglang sabi niya kaya naman nagulat ako. Ayos lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa head nyo. Sige na, mag-asikaso ka na at aalis na rin ako. Magkita na lang tayo mamaya. Napakamot siya sa kanyang ulo. Sige po, Ninong Ninisyan ko siya. Pero bago yon, payakap muna si Ninong. Hindi ko na siya hinintay pang magsalita dahil basta ko na lamang siyang niyakap ng mahigpit. At bahagya kong idiniin ang aking sa kanyang puson. Sigurado akong naramdaman niya ang tigas na tigas kong alaga. Sige na, inaanak alis na si Ninong, nakangiting sabi ko bago ako tuluyang lumabas ng kanyang apartment. Habang nasa bayahe sumagi sa isipan ko ang napakagandang mukha ni Avana. Ang nakaakit niyang mukha. At ang malapad at malaman niyang alaga. Ang sarap nitong hawakan. Kailan ko kaya muli iyong mahahawakan? Parang hindi na ako makapaghintay pa pero ayoko naman biglain si inaanak. Gusto kong maging mabagal kahit papaano. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Para akong naglalaway sa napakasarap na pagkain. Para akong asong sabik na sabik kainin ang aking inaanak. Nang makarating ako sa bahay, nakangiting sinalubong ako ng dalawa kong kasambahay. Isang tipid na ngiti lang ang sinagot ko sa kanila dahil dumiretso na ako kaagad sa kwarto. Huminga ako ng malalim bago ako humiga sa kama. Napakalawak ng bahay kong ito. Napakalaki pero wala akong kasama. Siguro kaya hanggang ngayon ay wala pa akong asawa sa edad kong ito ay dahil nakatadhana sa akin ang inaanak kong si Avana. Napangiti ako ng malawak. Agad akong bumangon at nagtungo sa banyo upang maligo na. Nasasabik na akong makitang muli si inaanak. Dinama ko ang malamig na tubig na dumadaloy sa katawan ko, ngunit tila ba naging maligambam ito sa pakiramdam ko dahil biglang nag-init ang katawan ko.
Mariin akong inutusan ng isang empleyado na tawagin si Havana patungo sa opisina ko. Agad akong sumakay ng elevator patungo sa aking opisina. Napatingin ako sa relo ko bago ako pumasok sa loob ng aking opisina. Pabagsak akong naupo sa swivel chair habang hinihintay si Havana. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, nakarinig ako ng 3 beses na pagkatok bago bumukas ang pinto. Napangiti ako nang makita siya. Solid talaga ang inaanak ko na ito. Good morning po, Ninong. Bati sa akin ni Havana nang makapasok siya sa loob. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya. Bagay na bagay sa kanya ang hapit na hapit niyang suot na dress na hanggang tuhod ang haba. Kitang-kita ang magandang kurba ng kanyang katawan. Pasimple akong napahawak sa aking alaga na ngayon ay nagsisimula ng manigas. Bakit ba ganito na lang kalakas ang epekto sa akin ng inaanak kong ito? Parang lagi na lang akong nakakaramdam ng init sa katawan sa tuwing makikita ko siya. Ninong! Napakurap ako ng ilang beses nang magsalita siya. Hindi ko na malaya na nakatitig lang pala ako sa kanya. Marahas akong napakamot sa aking ulo at saka peking natawa. Pasensya ka na inaanak. Medyo wala sa katinuan si Ninong mo ngayon. Kumusta ka naman? Inaantok ka ba o ano? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Sambit ko sabay kagatlabi. Mabagal siyang tumango. Opo, Ninong. Sa sobrang antok ko nga po ay hindi ko na malayan na magkatabi na pala tayong natulog. Pasensya na po. Ayos lang. Walang problema. Masarap sa pakiramdam na makatabi ka matulog, inaanak ko. Pwede bang maulit? Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako habang inaalala ang mga sandaling kasama ko dito sa apartment noon ng isang gabi. Sinadya ko talagang tumabi sa kanya matulog dahil talagang inantok na rin ako ng araw na iyon. Sobrang himbing ng tulog ko. Habang katabi si Ninong Raider at magkayakap kami. Ganoon pala ang pakiramdam kapag may katabing matulog. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag may kayakap tuwing matutulog. Biglang sumagi sa isip ko ang sandaling magpaalam sa akin si Ninong at humingi pa siya ng yakap bago tuluyang umalis. Ramdam na ramdam ko ang matigas niyang isa puson ko. Napakatigas noon at nakatatakot. Bakit kaya naninigas ang alaga ni Ninong noong araw na iyon? Tinigasan kaya si Ninong habang katabi akong matulog? Bigla tuloy akong nagsisi na hindi ko man lang nahawakan ang kanyang alaga. Sa totoo lang, sa sobrang curious ko sa maselang parte ng katawan ng isang lalaki, nag-search talaga ako kung ano ang mga itsura nito. At namangha ako sa mga iba't ibang kulay at haba, laki at taba ng mga ito. Yung kay Ninong kaya ay malaki. Mahaba rin kaya ito at mataba? Bigla tuloy akong nasabik sa isiping malaki nga ang kay Ninong. Paano ko kaya masasabi sa kanya na gusto ko siya ulit makatabing matulog? Gusto ko ulit maranasang makatabi sa pagtulog si Ninong. Ngunit ayoko namang first move dahil baka isipin ni Ninong na haliparot ako. Kung sakali man na may gawin siya sa akin, handa naman ako. Wala naman akong pakialam kung siya ang lalaking makauna sa akin. Mas mainam na sa kanya ko ibigay ang pagkabirhen ko, kaysa sa ibang lalaki. Tutal gusto ko naman si Ninong Raider at talaga namang naaakit ako sa kanya. Lalo pa sa edad niya ngayon, mas lalo siyang naging akit sa paningin ko. Wow! Ang ganda naman ng apartment mo. Ang linis at ang sarap sa mata ng kulay, namamanghang sambit ni Yvonne na kararating lang. Day off ko kasi ngayon kaya naman inimbitahan ko siya na magpunta dito sa apartment ko. Isang sakay lang naman ito mula sa bahay namin at nasa kalahating minuto ang bayahe. Sa susunod na linggo pa ako magiging sekretary ni Ninong. Bigla tuloy akong nasabik dahil mas makakasama ko siya. At sa tingin ko ay magiging busy na aksi sa mga araw na iyon. Balak ko na nga ring mangupahan sa ganito. Ayoko na sa bahay. Nasasawa na ako sa pagmumukha nila. Tapos nandoon pa ang tiyahin kong ipokrita. Kesyo wala raw mapuntahan dahil pinalaya siya ng live-in partner niya. Bagay lang sa kanya iyon dahil ibang klase rin kasi ang ugali niya. Saka nasakal ang live-in niya at talaga namang napakabunganjera. Kaya siguro hindi na siya kinaya ng live-in niya kaya siya pinalayas, pagkukwento ni Yvonne kasabay ng paggalaw ng kanyang kamay. May trabaho ka na ba? Para syempre may mapagkukuhanan ka ng pera pambayad sa upa mo at sa sarili mong needs, sabi ko naman sa kanya habang inaasikaso ang dala niyang pagkain. Mayroon na akong trabaho.
Kasi simula ko lang noong isang araw. Medyo malayo lang ng kaunti mula dito. Kaya naghahanap na ako ng maupahan kong apartment, kahit na hindi sobrang ganda basta malipatan ko lang kaagad. Nauurat na kasi ako sa bahay. Lalo nandoon nga ang kairita kong tiyahin. Nagiging panira ng araw ko, nakangiwing sabi niya, natawa naman ako sa itsura ni Yvonne dahil halata sa mukha niya ang pagkairita. Kilala ko pa naman ang kaibigan kong ito kapag nairita, talagang mababaka sa mukha niya at hindi ito matatago. Nahihirapan siyang magpanggap. Hindi niya kayang makipagplastikan. Siya nga pala, may boyfriend ka na ba? Ako kasi balak ko nang sagutin ang. Manliligaw ko, tutal 1 taon na rin siyang nanliligaw sa akin. Para na rin mabiyak na ang katawang lupa ako, sabi niya sabay hagikik. Natawa naman ako sa sinabi niyang iyon bago ako napakamot sa aking ulo. Wala pa akong boyfriend. Ewan ko ba, pero wala akong matipuhan sa mga lalaking nakakasalamuha ko ngayon. At saka gusto ko kasi sa lalaki iyong may edad. Leon bang matanda sa akin para matured mag-isip? Para ako lang ang baby niya, nakabungis-ngis kong sabi. Umarko naman ang kilay ni Yvonne. Okay, bali gusto mo iyong matandang lalaki. Kumbaga hindi naman lolo, basta iyong matanda pero yomi. Mabilis akong tumango. Ganoon na. Leon bang mga napapanood natin sa mga palabas? Leong nasa 40 na ang age nila pero mukha lang silang nasa 30 at tapos ang gagwapo at ang lalaki ng katawan pakshet. Humagalpak ng tawa si Yvonne sabay hampas sa aking braso. And my gosh! Maganda nga iyan. May edad na rin itong akin eh. 8 years ang tanda niya sa akin. Magkaiba talaga tayo, Ava. Gusto natin iyong binibebe tayo. I love it. Siyempre naman. At saka ang sabi nila, masarap daw magmaha ang matatandang lalaki. Talagang baby ang turing nila sa babaeng partner nila. Leon bang lahat gagawin nila para mapasaya ang babaeng mahal nila, nakangiting sabi ko. Mabilis siyang tumango. Totoo yan. At isa pa, magagaling sila sa kama. Siyempre, may edad na sila eh. Marami na silang natuhog. Kaya talagang bihasa na sila. Ako nga, ire-ready ko na ang bilat ko kapag tutuhugin na ako ng manliligaw ko ngayon dahil baka sagutin ko na siya bukas o sa susunod na araw, sambit niya sabay tili. Kinagat ko ang pang-ibaba kong labi at naisip ko bigla si Ninong Raider. Magaling kaya sa kama si Ninong? Marami kaya siyang alam na posisyon pagdating kama? Siguro marami siyang alam dahil napakagwapo niya. At isa pa, isa rin siyang modelo. Maraming mga brands ang tinatawagan siya may promote ang kanilang mga produkto. At maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya dahil kahit anong suotin niyang damit, bagay na bagay sa kanya. Ikaw ba nakahanap na ng lalaking may edad? Leong yummy at hot. Kumilos ka na kaya bago ka pa maunahan ng iba, natataw, niyang sabi sa akin. Tinawanan ko siya bago ako bumuntong hininga at diretsong tumingin sa mata niya. Mayroon na akong nahanap, kaso alam kong medyo tagilid ito. Na parang bawal. Umarko ang kilay ni Yvonne. Ha? Anong tagilid at paanong bawal? Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Huwag kang maingay, ha? Sa iyo ko lang ito sasabihin dahil ikaw ang best friend ko. Bigla niya akong binatukan ngunit mahina lang naman iyon. Gaga ka talaga. Kailan ba ako nag-ingay? Buang ka talaga. Lahat ng sinasabi mo sa akin ay sa akin lang. At ganoon ka rin naman sa akin, di ba? Mabilis akong tumango. Naman syempre. So ito na nga. Si Ninong Raider kasi ano eh. May gusto ako sa kanya at naaakit-ak sa kagwapuhang taglay niya. Na para bang mas lalo siyang naging gwapo at hot sa paningin ko. Napahawak siya sa kanyang bibig. Oh my gosh. Sinasabi ko na nga ba? Talagang magkakagusto sa ninong mong Yomi. Nangunot ang noo ko. Ha? Pilya siyang umisi. Di ba noong mga bata pa tayo, palagi mo ang sinasabi sa akin na gwapong-gwapo ka sa ninong mo at sinabi mo pa nga sa akin na gusto mo magkaroon ng boyfriend na katulad niya. Tapos sinabi ko sa iyo na baka crush mo ang ninong mo pero sabi mo ay hindi. Naaalala mo pa ba? Muli kong nakagat ang labi ko at saka natawa na lamang. Totoo naman kasing palagi kong sinasabi sa kanya na napakagwapo Ninong. At talaga namang crush na crush ko noon si Ninong.
At hanggang ngayon ay crush ko siya. Pero alam kong bawal kasi syempre, ninong Ify siya. Bale parang siya ang pangalawang magulang ko, kaya hindi dapat ako nakakaramdam ng ganito. Pero paano kung mapipigilan ito kung palagi kaming nagkikita dahil siya ang Ify ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko? Mumisi siya. Anong bawal? Walang bawal, bawal sa pag-ibig. Tandaan mo, Ava na makapangyarihan ang pag-ibig. Anong magagawa mo kung gusto mo siya? Hayaan mo lang ang sarili mo na gustuhin siya. At saka uso naman ngayon ang bawal na pag-ibig. Sabi nga, masarap ang bawal. Kaya kung ako sa iyo, landiin mo na ang ninong raider mo. Akitin mo na para matikman mo na ang hagupit ng isang gwapong ninong, sabi niya bago siya malakas na tumawa. Natawa na rin akong bigla. Naisip ko nga rin iyan. Pero paano kung magkaroon nga kami ng relasyon, kaso hindi naman ito matatanggap ni Papa ko? Anong gagawin ko? Tumikim si Yvonne. Di itago niyo muna kung sakaling magkakaroon kayo ng relasyon. Huwag niyong ipapaalam sa iba. Hayaan niyong malaman nila ng kusa. At kung sakali man na tumutol ang papa mo, ipaglaban mo ang nararamdaman mo. Hindi na lang ako nagsalita habang iniba naman ni Yvonne ang usapan namin. Tumagal ng maghapon si Yvonne sa apartment ko bago siya umalis. At nang umuwi siya, medyo nakaramdam ako ng lungkot dahil wala na akong kausap. Nagluto na ako ng makakain ko para makatulog ako ng maaga dahil may pasok na ako bukas. Akma na sana akong matutulog nang makarinig ako ng katok sa labas ng pinto. Marahan akong kumilos. At nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Ninong Raider. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Ninong! Gabi na po, bakit po kayo nandito? Takang tanong ko sa kanya. Namiss kasi kita, inaanak ko. Hindi kita nakita kanina sa kumpanya. Day off mo palad. Napakamot ako sa aking ulo bag tumango. Ay opo. Day off ko po ti. Nadako ang paningin niya sa aking dibdib. Napalunok ako ng laway nang maalala kong wala akong suot na bra dahil hindi naman ako nagsusuot kapag matutulog na ako. Bakit naman ang AFE mo, inaanak? Inaakit mo ba si Ninong? Anya kasabay ng pilyong ngiti. Tinakpan ko ang aking dibdib sa pamamagitan ng pagyakap sa aking sarili, kasabay ng peke kong pagngiti kay Ninong Raider. Bakit kaya siya nandito? Totoo nga kayang miss niya ako dahil hindi niya ako nakita sa kumpanya. Bakit parang naging malandi itong si Ninong Raider? Huwag mong takpan, ang ganda kayang pagmasdan. Mapang, akit na sambit ni Ninong. Napalunok ako ng laway at tila ba nahihipotismo sa kanyang mga titig. Kusang gumalaw ang kamay ko at inalis ang pagkakayakap ko sa aking sarili. Malawak nang umiti si Ninong. Napakaganda mo, inaanak ko. Hindi ko lubos akalain na gaganda ka ng ganito. Nakakaakit ang alindog na mayroon ka, Ava na. Sambit niya bago inlock ang pinto ng aking apartment. Ninong mariin siyang napapikit sabay hawak sa kanyang sentido bago tumingin sa akin. I'm sorry, Avana. Siguro iniisip mo naman yakis akong ninong pero hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayon. Simula nang makita kitang muli, hindi ka na naalis pa sa isipan ko at talagang naaakit ako sa gandang mayroon ka. Wika niya sabay talikod. Napapikit ako at pinagmasdan ang malapad na likod ninong. Napakagatlabi ako sa kanyang sinabi. Ibig sabihin talagang naaakit sa akin si Ninong. Ano kayang nangyayari sa aming dalawa? Bakit parehas kaming naaakit sa isa't isa? Normal lang kaya ang ganitong pakiramdam? Pasensya ka na, inaanak ko. Hindi ko dapat ganito sa iyo dahil ninong mo ako. Dapat na anak ang turing ko sa iyo dahil parang pangalawang magulang mo na ako. Pero hindi ko lang maintindihan ang sarili ko kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa iyo. Aaminin ko, naaakit talaga ako sa iyo, inaanak, sambit ni Ninong Raider nang tumingin siya sa akin. Napalunok ako ng aking laway. Ano ba ang dapat kong sabihin kay Ninong? Dapat din ba akong umamin sa kanya na ganoon din ang nararamdaman ko? Na naakit din ako sa kanya? Kailan ba ito nagsimula? Kailan ba nagsimula ang lahat? Hindi ko rin alam. Basta naramdaman ko na lang ang ganito mula kay Ninong na hindi ko naramdaman sa ibang lalaki. Na parang nasasabik akong mapunta sa langit na ang sasakyan ay kama. Avana ni. Tawag niya sa akin sabay hawak sa magkabilang braso ko. Ano ba nang naiisip mo sa akin?
Iniisip mo ba na masamang tao ako? Na isa kong manyakis? Na isang mapagsamantalang ninong, sambit ni Ninong at saka tumingin sa akin na may malamlam na mata. Marahan akong umiling. Hindi ko naman po iniisip iyon, Ninong. Hindi naman po kayo manyakis. Kung manyakis po kayo, di sana noong bata pa ako matagal nyo na akong minanyak ko. Huminga siya ng malalim. Pero itong pinapakita ko sa iyo bigla akong naging mapuso. Akong nasabik na mahawakan ka. At madama ang init ng iyong katawan. Hindi ko maipaliwanag. Basta parang tinatawag ako ng hangin na magpunta sa lugar na ito upang makasama ka. Inaanak ko parang ang sarap sa pakiramdam sa tuwing magtatabi tayong matulog. Hinanap ng katawan ko ang katawan mo simula nang magtabi tayong matulog. Pwede ko bang hilingin sa iyo na magtabi tayo ulit matulog habang magkayakap? Napalunok ako ng laway habang nakatingin ang diretso sa mga mata ni Ninong. Bakit ganito siya kung makatingin sa akin? Parang tumatago sa loob ko, parang nang dahil sa titig niya, napapasunod niya ako. Mabagal akong tumango. Opo Ninong, ayos lang po. Pwede po tayong magtabi matulog ngayong gabi. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi, alam ba ito ng mga magulang mo? Marahan akong umiling. Hindi po, wala po akong sinasabi sa kanila. Sasabihin mo ba sa kanila ang nagaganap sa atin na ganito? Sasabihin mo ba sa kanila na nadadarang ako sa iyo? Mabilis akong umiling. Hindi po, dahil siguradong magagalit mo sila lalo na si Papa ko di. Napayo ko siya. Tama ka, magagalit nga sa akin ang kaibigan kong si Lito. Pero anong magagawa ko kung hindi ko mapigilan ang aking sarili na sambahin ang isang katulad mo? Nakagat ko ang pang-ibaba kong labi kasabay ng paglunok ko ng aking laway. Ang sarap pakinggan ng sinasabi ni Ninong. Bakit parang musika ang mga katagang binibitawan niya ngayon? Parang kinikilig ako na hindi ko maipaliwanag. Ngayon ko lang naramdaman ang ganito at ang masasabi ko lang, ang sarap sa pakiramdam. Hindi ko po sasabihin, Ninong, pero bakit po ba kayo naaakit sa akin? Huminga siya ng malalim at pagkatapos hinaplos niya ang aking braso. Haplos na para bang maihalong pagnanasa, kaya naman nagsitaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Ang init ng palad ni Ninong na humaplos sa aking braso. Hindi ko napigilang mapapikit ng mariin habang dinadama ang mainit na palad niya ang humahaplos sa aking braso. Panandang pandagdag 5 points. Kabanata 8, gaya nga ng sinabi ko, Ava, na hindi ko rin alam. Basta bigla na lang akong naakit sa iyo at hinahanap-hanap na kita kaya. Sana hayaan mo akong makasama ka. Wala naman akong ibang gagawin sa iyo. Huwag kang mag-alala, pinipigilan ko ang aking sarili hanggat kaya ko. Hindi ako gagawa ng bagay na ikagagalit mo. Malami, na boses niyang sabi sa akin. Huminga ako ng malalim bago tumitig sa kanya. At ano naman po ang bagay na maaaring ikagalit ko, Ninong? Nakita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple, kasabay pagbasa ng kanyang labi gamit ang pagdila niya roon. Katulad ng alam mo na mga bagay na ginagawa ng dalawang taong nagmamahalan di kaya may gusto sa isa't isa o di kaya kapag nag-iinit ang kanilang katawan at kailangan magparaos. Anya at saka ngumisi. Ganoon po ba, Ninong? Sige po, halika na po. Matulog na tayo dahil gusto ko na rin pong matulog at magpahinga. May pasok pa po bukas at kailangan ni pong magising ng maaga, sambit ko at saka ngumiti. Okay, sige, gusto ko na rin talagang magpahinga dahil pag-off din ako. Pumasok na ako sa kwarto ko at pinagpagan ang higaan. Binuksan ko na rin ang aircon upang lumamig na ang paligid. Bihira lang kasi ako mag-aircon sa gabi dahil malamig na rin naman dito sa kwarto. Madalas na electric fan lang ang ginagamit ko, ngunit baka mainitan si Ninong kaya naman binuksan ko na itong aircon. Napalunok ako ng laway nang makita ko ang 6-pack abs ni Ninong. Parang ang sarap pisilin nyo. Ang sarap pagmasdan ng kanyang line. Wala na kasi siyang damit pang taas at tanging boxer na lamang ang kanyang suot. Hindi ko maiwasang mapakagat labi dahil ang laki ng umbok sa pagitan ng kanyang hita. Iyon na ba ang alaga ni Ninong? Bakit parang ang laki naman nito? Kagaya kaya ito ng mga nakikita kong ari ng lalaki sa online? Matulog na tayo. Sambit niya bago tumabi sa akin at bigla akong niyakap. Siniksik ni Ninong ang kanyang ulo sa leeg ko kasabay ng pagsinghot niya sa aking leeg. Nanindig ang balahibo ko dahil doon.
Naramdaman ko rin ang tila nanunusok na matigas na bagay sa aking puwetan. Iyon na kaya ang alaga ni Ninong. Sinasadya niya kayang ipadama sa akin ang naninigas niyang alaga? Pakshit! Parang nababasa ako sa ginagawa niya ngayon. Mariin kong nakagat ang aking labi ng haplos, haplusin niya ang dibdib ko nang ipasok niya ang kamay niya sa loob kong pang-itaas. Wala akong suot na bra kaya dama ko ang mainit na palad ni Ninong. Pahaplos muna si Ninong ha. Pampatulog kasi ito, inaana. At siguradong makakatulog ka rin dahil masarap ito sa pakiramdam. May gumawa na ba nito sa iyo? Bulong niya sa aking tainga. Wala pa po, Ninong, kayo pa lang po ang nakakagawa nito sa akin. Sambit ko sabay kagatlabi. Mabuti naman kung ganoon. Ibig sabihin, wala ka pang karanasan sa kama? Wala pa po, mabilis kong tugon. Huminga siya ng malalim. Mabut kung ganoon. Maari bang ako ang magparanas nito sa iyo? Dadahan-dahanin lang naman ni Ninong. Paisa-isa lang hindi aki magmamadali. Gusto kong maranasan mo kung gaano ako kasarap magpaligaya sa kama. Ayos lang ba sa iyo iyon, inaana? Pakiramdam ko basa na ang aking ihi dahil pinaglalaruan na ni Ninong ang naninigas kong ihi. At ngayon lang nag-init ng ganito ang aking katawan na para ba akong nasasabik sa susunod pang gagawin sa akin ni Ninong. Opo Ninong, ayos lang po kung kayo ang magparanas sa akin. Tila kinakapos hininga kon sabi sa kanya. Salamat, inaanak ko. Sa ngayon pwede ko bang simulan na? Ipinaharap niya ako sa kanya at pagkatapos ay hinahaplos ang aking pisngi. Magkatitigan na kaming dalawa. Tanging ilaw lang mula sa lampshade ang nagbibigay liwanag sa loob ng aking kwarto. Simulay ang ngiti sa labi ni Ninong. Huwag kang mag-alala, dadahan-dahanin ko lang ang lahat. Hinawakan ako ni Ninong sa batok. Bago niya ako kinabig at saka siniil ng halik. Para akong nalulunod sa sarap ng paghalik sa akin ni Ninong. Noong una ay hindi ko alam kung paano tutugon sa halik niya hanggang sa matutunan ko ito ilang minuto ang lumipas. Ay sasal. Napaigtad ako nang hawakan ni Ninong ang aking ii, marahan niyang pisil iyon hanggang sa mahubaran na niya ako. Hinubad niya ang suot kong short pati na ang aking panty. At pagkatapos ay ipinasok niya doon ang isa niyang daliri. Basang-basa ka na inaanak ko di. Nakangising sabi niya nang maghiwalay ang aming labi. Ito muna ang gagawin ko sa iyo hanggang sa makaraos ka di. Muli niya akong siniil ng halik bago niya mabilis na inilabas, pasok ang kanyang daliri sa loob ko. Para akong nakikiliti sa ginagawa niya nang kalikutin niya ang loob ng aking ii, ang sarap sa pakiramdam ng ginagawa ni Ninong. Nakakabaliw. Daliri pa lang niya ang nakapasok na babaliw na ako sa sarap. Paano pa kaya kung ang alaga na panandang pandagdag niya? Uwal ko kasabay ng paglabas ng katas mula sa akin. Hinugot ni Ninong ang kanyang daliri at nakita ko ang katas ko na sa kanyang daliri at nagulat ako nang isubo niya ang daliri niyang mayroong katas ko. Ninong! Satan! Napakasarap ng katas mo, inaana. Nagustuhan mo ba ang ginawa ni Ninong sa iyo? Mabagal akong tumango. Opo, Ninong di. Tumayo siya at saka isinuot muli sa akin ang panty pati na ang short ko. Pagkatapos ay hinalikan niya ako sa noo. Matulog na tayo. Bukas ng gabi may ibang ipaparanas na naman sa iyo si Ninong. Kakain kita ng malaladi. Sambit niya bag ako niyakap ng mahigpit. Bigla akong nasabik sa sinabi niyang iyon. Kakainin ako ni Ninong. Pakshit hindi na ako. Nagising ako nang wala na si Ninong Raider sa tabi ko. Napabalikwas tuloy ako ng bangon dahil hinanap ko siya. Paglabas ko ng kwarto, nalanghap ko ang mabangong amoy mula sa maliit na kusina sa apartment na ito. At nakita ko si Ninong Raider na nagluluto ng kung ano. Napalunok ako ng laway dahil hapit na hapit ang suot niyang boxer, kaya naman bakat na bakat ang matambok niyang puwet. At pagkaharap niya nanlaki ang mga mata ko dahil ang laki ng umbok sa pagitan ng kanyang hita at talaga namang nakakagutom ang six-pack abs niya. Gutom ka na ba? Pwede mo na akong almusalin, pilyong sabi ni Ninong Raider. Nyor. Idagdag sa library sabi kasabay ng pag-iinit ng aking pisngi. Biro lang, inaanak ko. Sandali lang malapit na itong maluto.
Sinasangag ko lang yung kaning natira kagabi para masarap ang kain natin ngayon, sabi niya bago itinuon muli ang kanyang atensyon sa sinasangag niyang kanin. Marunong po pala kayong magluto, Ninong, tanong ko sa kanya nang maupo ako sa hapag. Nilingon niya ako. Naman. Siyempre hindi porke may tagaluto ako sa bahay, hindi na ako magluluto. Minsan kasi may gusto akong kainin na ako mismo ang nagluto. Pero hindi naman ako magaling magluto. Kumbaga may alam lang ako sa pagluluto. At saka hinahanda ko na rin ang sarili ko para kapag nag-asawa ako, marunong akong magluto kung saan ipapatikim ko sa kanya ang mga niluluto kong pagkain. Tumango-tango ako ng mabagal. Di ba po ninong mag 40 years old na po kayo sa birthday ninyo? Malapit na po yon Bakit po pala wala pa po kayong asawa sa edad ninyong yan? Di ba po ang daming babaeng nagkakandara pa sa inyo at napapabalita pa online na link kayo sa iba't ibang babae. Kaya akala ko pa iba-iba kayo ng girlfriend. Mahina siyang natawa. Ayoko ng mga babae na nakakasalamuha lalo na yung mga sikat na modelo o aktres. Ayoko sa kanila dahil alam ko ang mga galawan nila. At sila yung tipo ng babaeng hindi marunong makontento sa isa. Yung tipong kapag may dumating na gwapong lalaki o mas angat pa sa lalaking karelasyon nila ngayon, madali silang matukso. Yon bang hindi nila mapigilan ang sarili nila na magloko ng dahil sa taong biglang kumuha ng atensyon nila? Ang mga ganoong babae ang iniiwasan ko dahil sa edad kong ito, gusto ko na ng seryosong relasyon. Yung panghabang buhay na. Ang hanap kong babae ay yung pakakasalan ko na. Hindi yung basta lang kaming maglalandian tapos maghihiwalay din, ayoko na ng ganoon. Ang gusto ko na sa ngayon ay mahanap ang mapapangasawa kung saan makakasama ko sa habang buhay. Mahabang paliwanag ni Ninong Raider sa akin. Sa bagay tama naman kayo, Ninong. Mas masarap talaga pumasok sa isang relasyon na pangmatagalan. Hindi yung saglitan lang tapos maghihiwalay din, kaya nga po ako, talagang hindi ko pa naisipang pumasok sa isang relasyon. Lalo na ang mga lalaki ngayon ay katawan lang ang habol sa isang babae. Yon bang hindi naman talaga nila ito mahal? Gusto lang nila itong tikman at iiwan din kapag nagsawa sila. At iyon po ang iniiwasan ko dahil ayoko pong maloko, sabi ko naman sabay kamot sa aking bato. Matapos makapagluto ni Ninong ay inilapag na niya ang mga pagkain sa mesa. Ipinagsandok niya ako ng pagkain at pagkatapos tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Bigla tuloy bumilis ang dii ng puso ko. Avana. Gusto ko sanang malaman kung bakit binayaan lang ako na gawin sa iyo ang mga bagay na gusto kong iparana sa iyo. May gusto ka ba sa akin? Inaanak ko, mahinahong sabi niya na mas nagpakabog ng dibdib ko. Napakagatlabi ako at saka nag-iwas ng tingin. Aaminin ko ba kay Ninong na noon pa ay may paghanga na ako sa kanya? Na noon pa naman talaga ay hindi ko na maitatangging napakagwapo niya. Ang kisig niya. Avana, kinakausap kita. Tumingin ka sa akin. Hinawakan niya ako sa pisngi at inangat ang aking mukha. Kaya naman nagsalubong muli ang aming mga paningin. Hindi ko nagawang kumurap dahil nakatingin lamang ako sa gwapong mukha ni Ninong Raider. Bakit ba napakagwapo ng ninong kong ito? Makapal ang kilay, mahaba at makapal ang pilikmata, matangos ang ilong, mapula ang manipis na labi at umiigting ang panga. Mapipintog ang kanyang braso, mayroong pandesal at mayroong jumbo hotdog. Nakapag siya ang kinain ko, baka mabusog ako ng sobra. Poli, kasi. Nautal kong sabi sabay tawa ng pilit. Gumuhit ang ngiti sa labi niya. Ano iyon, inaanak ko? Sabihin mo sa akin. Huwag kang mahiya. Hindi ka dapat mahiya sa akin. Maging komportable ka dapat sa akin, inaanak ko. Gusto kong maging komportable ka at gawin ang gusto mong gawin, lalo na kapag kasama mo ako. Napalunok ako ng laway bago muling nagsalita. Kasi po, Ninong noong bata pa po ako, talaga pong may paghanga na po ako sa inyo. Kumbaga crush ko na po kayo. Pero iniisip ko po na baka mawala rin naman po yung pagka-crush ko sa inyo kasi bata pa po ako noon. Pero nagkamali po ako dahil hanggang ngayon ay crush ko pa rin po kayo. Nahihiya kong sabi sa kanya. Pakiramdam ko tuloy ay pula ang pisngi ko. Malawak na umiti si Ninong matapos kong sabihin iyon. Nakakatuwa naman dahil gusto ako ng inaanak ko. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo sa aking, Avana.
Hayaan mo itong mas lumala dahil ang nararamdaman ko sa iyo ay hindi ko napipigilan pa. Hahayaan ko ang sarili ko na mas malunod pa sa nakakaakit mong alindog. Kaya pakiusap, inaanak ko, huwag mong pigilan ang sarili mo na mahulog sa akin dahil sasaluhin naman kita. Ako ang bahala sa iyo, inaanak ko. Tandaan mo iyan. At kung iniisip mo na katawan mo ang habol ko, nagkakamali ka, inaanak ko, dahil nagkagusto ako sa iyo at nagkaroon ako sa iyo nakakaibang damdamin ng dahil sa iyo mismo. Gusto kong iparanas sa iyo kung gaano kasarap at kasaya na makasama ako. At ipapatikim ko sa iyo ang hagupit ng Ninong Raider Moody. Sabi niya sabay kagatlabi. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko matapos niyang sabihin iyon. Basta ang alam ko lang ay nasasabik ako kaninong Raider. Ano nga ba ang nangyayari sa akin? Talaga bang nalulunod na ako sa pagkasabik sa Ninong Raider ko? Hindi ko na alam kung mapipigilan ko pa na mahulog sa ninong kong Yumi. Siguro bahala na. Susugal ako. Wala namang masama kung magkakaroon ako ng relasyon sa ninong ko. Pero ano nga ba kami ngayon? Wala pa pala. Hindi pa malinaw kung ano ang mayroon sa amin ni ninong ko. Ngunit kahit na ganoon, gusto ko sa kanya unang maranasan ang mga bagay na gusto kong maranasan noon pa. At alam ko naman na magiging memorable ang karanasan kong ito sa aking Ninong Raider dahil mukha namang bihasa siya sa lahat lalo na sa kama. Lumapit sa akin si Ninong Raider at nagulat na lamang ako mang bigla niyang hawakan ang aking iihinimas, himas niya iyon na nagbigay sa akin ng matinding kiliti at matinding sarap. Itong malapad at matambok mong pagkababae, pwede bang si Ninong muna ang bahala dito? Si Ninong ang unang titikim. Ayos lang ba, inaanak ko, mapang-akit niyang sambit. Kusang gumalaw ang ulo ko kaya mabilis akong napatango. Opo, Ninong. Ay, kayo lang po ang makakatikim ni Toad. Mahina siyang tumawa. Very good, inaanak ko. Halika na at kumain na tayo dahil baka hindi na ako makapagpigil at ikaw pa ang almusalin ko. Hindi matanggal ang ngiti ko habang nakatingin ang mata ko sa monitor. Paano ba naman kasi si Ninong Raider, pinisil, pisil at hinawak, hawakan ang ii ko habang nasa loob kami ng sasakyan niya patungo sa kumpanyang ito. Pakiramdam ko nga ay hawak pa rin niya ang ii ko ngayon at dinadama ko ang mainit niyang kamay. Hoy, kanina ka pa nakangiti jar, anong mayroon? Sa itsura mo ngayon para kang in love na ewan. May boyfriend ka na ba o manliligaw? Biglang sabi ni Sheena, kaya napatingin ako sa kanya. Mabilis akong umiling. Wala loko, may napanood kasi akong palabas kagabi bago ako matulog, mahilig kasi akong manood ng movies eh. Ang ganda ng kwento niya. Matanda na ang lalaki pero yomi pa rin. Mga nasa edad 40 ang lalaki at ang babae ay nasa 20 up. Ang ganda kasi, napaka-sweet ng lalaki. Ganoon pala kapag matanda na ang lalaki sa babae, no? Nagiging baby ang babae. Umiti naman si Sheena. Ganoon talaga kapag thunders. Masarap magmahal. Kumunot ang noo ko. Ha? Thunders? Matanda. Thunders. At isa pa, ang mga yan ay mabibilis. Talagang mapupusok sa kama. Siguro dahil nasa ganoong edad na sila, kailangang makarami sila ng tuhog. Lalo na kapag nag-asawa na ang mga yan at mahal na mahal nila ang babae. Kailangan palaging ready ang bilat ng babaeng mahal nila dahil wala talaga itong pahinga, sabi ni Sheena sabay tawa. Natawa na rin ako bigla at naisip ko si Ninong Raider. Ganoon din kaya si Ninong kapag natikman na niya ako. Nakailangan kong ihanda ang akong dahil hindi niya ito titigilan. Base naman sa mga kwento ng mga naging kaibigan ko noon na may karanasan na pagdating sa kama, masarap daw ang laging pagtatalik ng taong mahal mo dahil talagang fresh ito at talaga namang good vibes. Ikaw ba, anong plano mo? May nahanap ka na ba na lalaking magdidilig sa iyo? Iba pa rin kasi kapag ang lalaking magdidilig sa iyo ay mahal mo. Kapag nagbakbakan kayo sa kama, talagang solid. Leon, bang pawis na pawis kayong pareho tapos naghahabol kayo ng hininga sa sobrang sarap? Leon, bang baon na baon at sagad na sagad ang pasok ng kanyang alaga sa loob mo? Ay talaga namang grabe ang sarap noon sa pakiramdam. Talagang titirik ng husto ang mga mata mo, sabi niya sabay tawa, ngunit tinakpan niya ang bibig niya para hindi siya masyadong makalikha ng ingay. Muli akong natawa sa sinabi niyang iyon at naisip ko na naman si Ninong Raider.
Ang sabi sa akin ni Ninong, dadahan-dahanin niya muna ang lahat. Paisa-isa niyang ipaparanas sa akin ang lahat, pero bakit kaya bigla akong nasabi? Bakit kaya? Parang gusto ko na agad na matikman ako ni Ninong. Na may paranas na niya sa akin ang langit. Pero may doon. Takot sa puso ko dahil ayon sa mga nalaman ko, masarap ang malaking alaga ng isang lalaki, ngunit kapag birhen pa ang isang babae, masakit ito at talaga namang nakawawasak ng ari. Bigla ko tuloy naisip ang umbok sa pagitan ng hita ni Ninong. Ang laki nun. Halatang may nakatago doon na isang dragon. Parang gusto ko ngang hawakan ang alaga ni Ninong purse, nahihiya ako. Paano ko kaya sasabihin sa kanya na gusto kong hawakan ang alaga niya? Na gusto ko itong paglaruan? Napanood ko naman kung paano paglaruan ang alaga ng isang lalaki kung saan nasasarapan siya ng sobra. At iyon sana ang nais kong gawin kay Ninong Raider. Basta sinasabi ko sa iyo, maghanap ka na ng lalaking magpaparana sa iyo ng langit dahil nasa tamang edad ka na rin. Nadaig ka pa ng mga kabataang mahaharot sa panahon ngayon. Liyong iba nasa edad 12, 13 o 14, mga nakatikim na ng gihi. Ibang klase ang mga kabataan ngayon. Mga sabik sa tiyoy. Ako natusok ako noong nasa edad 20 na ako. Pero ngayon napakamapusok ng mga kabataan. Kaya marami ang maagang nabubuntis. Kaya ikaw kapag nagpasundot ka na, gumamit ka ng proteksyon. Huwag ka munang magpabuntis kaagad. Ay enjoy mo lang muna ang pagiging single mo at pagiging dalaga mo dahil mahirap na kapag may anak ti. Pagpapike niya sa akin. Agad naman akong tumango sa sinabi niyang iyon. At pagkatapos ng kaunti pang tsismisan ay naging abala na kaming dalawa at trabaho namin. Ilang sandali ang lumipas ay nakatanggap ako ng message mula kay Ninong. Otomatikong gumalaw ang aking labi at ako'y napangiti. Sabay tayong kumain mamayang tanghalian, Ninong Raider. Napangiti ako matapos kong mabasa iyon at kaagad akong nag-reply sa kanya. Para tuloy nagkaroon ako ng boyfriend. Pero kailangan kaya ako liligawan ni Ninong Raider? Totoo nga kaya ang sinabi niya na gusto niya ako bilang ako? O baka naman nagustuhan niya ako dahil sa katawan na mayroon ako? Sana lang talaga mahalin ako ni Ninong Raider. Sana talaga hindi siya magsawa sa akin dahil ako, sigurado na ako. Na malalim na ang pagtingin ko kay Ninong at hindi lamang ito tawag ng laman o ano paman. Sumapit ang lunch break. Kinuha ko ang make-up kit ko at saka inayusan ko ang aking sarili dahil gusto kong maganda ako palagi sa paningin ni Ninong. At nang matapos kong ayusan ang aking sarili ay nagmamadali akong lumabas ng opisina ng department namin bago sumakay sa elevator patungo sa opisina ni Ninong. Hi, Ninong, nakangiting sabi ko sa kanya nang makapasok ako sa kanyang opisina. Hello, inaanak ko di. Ganting bati niya sa akin sabay ngiti ng malawak. Napatingin ako sa maraming pagkain sa harapan namin sa kanyang mesa. Hindi ko maiwasang maglaway dahil gutom na rin ako. Wow! Napakadami naman po nito, Ninong, masayang sabi ko habang nakatingin sa pagkain. Siyempre naman! Gusto ko kasi na palaging mabubusog ang inaanak ko. Kaya kumain ka ng marami, Avana. Halika na at magsimula na tayong kumain, nakangiting sabi niya sa akin bag inasikaso ang pagkain ko. Mabilis naman akong kumilos dahil talagang natatakam na ako. Tahimik lang kaming dalawa habang kumakain, ngunit nagulat na lamang ako nang sipsipin ni Ninong ang daliri ko. Pwede bang pagkatapos nating kumain ay may ipapagawa ako sa iyo, inaanak ko? Malambing na sabi ni Ninong sa akin. Namilog naman ang mga mata ngunit kaagad akong napatango. Sige lang po. Very good inaanak. Positibo 0 points napakamasunurin mo. Huwag kang mag-alala, ang pagiging masunurin mo ay may kapalit na gantimpalad. Sabi niya bago ngumisi, napabilis tuloy ang pagkain ko dahil sa sinabi niyang iyon. Ano kayang gantimpala ang sinasabi ni Ninong? Ito na ba ang gagawin niya sa akin sa kama? Patitirikin na kaya ni Ninong ang mga mata ko? Bigla akong nasabik na tumirik ang mata. Liyon daw ang sensyales na sobrang nasasarapan ang isang babae. Kapag tumirik na ang mata nito. Ava na halika, tawag sa akin ni Ninong kaya lumapit ako sa kanya. Gusto mo bang paglaruan ang alaga ni Ninong? Sabi niya sa mapang-akit na tono, kaya naman biglang nanindig ang balahibo ko na para bang naaakit ako sa kanya. Sige po, Ninong D. Kaagad ko namang tugon sabay lunok ng aking laway.
Tinanggal ni Ninong ang suot niyang belt bago niya ibinaba ang kanyang suot na pants. Nanlaki ang mga mata ko nang masilayan ko ang malaki niyang alaga. Pakshit! Ito iyong nakikita kong ari online. Malaki, mahaba, mataba at kulay pink. Ang linis ng alaga ni Ninong. Bigla tuloy akong nasabi. Hawakan mo ito, inaanak. Higpitan mo ang hawak at damhin mo ng maigi ang aking alaga. Pagkatapos ay igalaw mo ang kamay mo paitaas at paibaba. Bahagya mong bilisan para masarapan si Ninong. Napatingin muna ako sa kanyang mga mata bago ko iniangat ang kamay ko patungo sa kanyang malaking alaga. Tama nga ang nasa isip ko. May nakatagong dragon nga sa pagitan ng hita ni Ninong. Napalunok ako ng aking laway nang mahawakan ko na ang alaga ni Ninong. Oh, ang init ng palad mo, inaanak ti. Malamlam ang mga mata ni Ninong na tumingin. Lumunok muna ako ng aking laway bago ko sinimulang igalaw ang kamay ko paitaas. Ilang bese, nayata akong lumunok ng laway habang ginagawa ang utos sa akin ni Ninong. Ganito pala ang pakiramdam kapag nakahawak na ng ganito kalaking alaga. Ang sarap sa kamay. Ang sarap sa pakiramdam. Nakakaadik pala ito. Bahagyang bumilis ang pagtaas at pagbaba ng kamay ko habang hawak ng mahigpit ang alaga ni Ninong. Napatingin ako kay Ninong na ngayon ay nakapikit. Sige pa inaanak ko, bilisan mo pa, Haplos ni Ninong Raider ang buhok ko. Bigla naman akong nag-init sa kakaibang paghaplos niya aking buhok. Mas binilisan ko pa ang paggalaw ng aking kamay hanggang sa humigpit ang pagkakahawak ni Ninong sa aking buhok. Hindi ko nga napansin na ilang minuto ko na palang pinaglalaruan ang kanyang alaga. Sige pabilisan mo, huminga ako ng malalim at mas binilisan pa ang pagtaas at baba ng aking kamay kahit na medyo nangangalay na ako. Maihalo nang ang panggigigil ang aking ginagawa. At dahil aking ginawang iyon, bigla na lamang may sumirit na puting katas sa aking kamay. Nanlaki ang mga mata ko. Medyo madami iyon. Hinihingal na tumingin sa akin si Ninong. Very good, inaanak ko, napasaya mo si Ninong ayon, mamaya ako naman ang babawi sa iyo. Sambit niya sabay ngisi ng nakaluloko.